Ayun, so good evening guys. So isang mahabang bakasyon sa inyo po. So finally nagbukas yung market natin August 27, 2024. So dahil medyo matagal yung bakasyon natin, so maganda yung sipa natin kanina umaga. So nag-Dow G na naman yung index natin. So green pa rin naman yung closing natin. Kaya lang nahirapan talaga siya mag-break dito sa 7K level. Kaya lang optimistic pa rin tayo kasi nag-gain nga tayo ang index natin ng 0.16%. So malit lang 6973.41. Pero ito, 897.83 million na net foreign buy. Ayan. So meron tayong buyers dito sa markets natin. Kaya optimistic din tayo kahit paano na pwede nating ma-break nga. Di ba sabi natin pagbalik natin, pwede ma-break yung 7,000 level. Kasi bili ng bili yung yung foreigners dito sa market. Kahit na medyo dowgy, worrying yung kandila natin, medyo dowgy siya. Pero maganda kasi pinapakita ng galawan ng mga stocks natin. So ngayon, ang pinakabida dito sa market natin actually, mga properties. Kung napansin nyo si Ayala, so nag-up yan, si SMPH, nag-up din siya. ASEN considered as property ba o power to? So maganda yung galawan ng mga property stocks dito sa markets po natin. Ayan. So tiba-tiba yung maalaga natin na properties. Ayan. So anyway, pero yung mga nag-trending dito sa stocks natin, yung mga trending pa rin natin last week. So, siguro nadagdag lang dito, ito si FCG, CHP at saka si SPNEC naman. Pero nanguna dito sa lista natin, si Plus. Kasi grabe no. 5x na yata yung tinaas nito. So parang crypto itong si Plus natin. So nag-up siya ulit ng another 12.65%. Nung closing natin ng Friday, alam ko up na rin siya. Ayan. So kaso nakapag-sell na ako ng kalahati dito. So in-hold na lang natin kung meron pang ibibigay itong si Plus natin. Meron siyang 900 ba to? 9 lang. 9.73 million na net foreign buy po dito sa market. Kaya lang overbought na syempre itong si Plus natin. Tapos si ASEN, so bumawi nga siya kasi bigla siyang binenta nung pre-close natin nung Thursday ng gabi, or rather bago mag-close yung market. So pero ngayon binawi naman niya. So nag-up siya ng 4.81%. Ayan. So meron siyang 10.08 million na net foreign sell dito sa market. Tapos si Converge, hataw din si Converge. Ayan, so nabenta ko na si Converge. So 3.07%, 85 na yata yung RSI na ito. 77.48 million net foreign buy. So very good. Marami tayong mga stocks na lumilipad. Ayan, so FCG, so finally yung di ba, ang tagal niya ng konso eh. Tapos kung mapapansin mo, isang buwan din yata to na hindi gumalaw. So very good. Meron siyang up move na 6.94%. Bumaba pa to eh kasi binapantay ko din to eh. Meron siyang 8% kanina. So meron siya net foreign buy na 1.99 million. Ayan. So pero okay pa rin. Good vibes pa rin tayo dito kasi nga nag-breakout siya doon sa pinaka-support niya. Tapos CHP, ito pala pinaka-winner natin. Biglang umarangkada. Pero yung news, alam ko Thursday pa yung news na pinayagan na siyang bilhin ni DMC, di ba? Matutuloy na. So, anyway, yun yung nababasa ko nakatali sa kanya. So, nag-up siya ng 19.31%. And meron siyang 2.57 million net foreign sell. So, SPNEC, ayan, hopefully matuloy na yung breakout mo kasi bibili sa iyo di ba, si Meralco. 3.81%, so maganda yung close niya and meron siyang 2.68, malit lang, no? 2.68 million net foreign buy. Ayan. So, medyo maganda yung majority ng galaw ng mga stocks. Yung mga banks yata yung meron si BPI, tumakit pa rin. Okay, banks kasi nagpataas last week, di ba, bago tayo mag-close. So, yung iba sa kanila nagkaroon ng profit taking naman. Okay, so yan po yung ating mga trending stocks. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po na maigi. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Make sure alam mo po yung dahilan bakit binibili mo yung stocks na gusto mo naman. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa trending stocks review. Subscribe ka lang po. Maraming salamat po dun sa nagla-like ng video or kung sumo-join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So meron tayong trading
group dito. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual viewers sa trending stocks, mga company reviews, mga sample trades, nag-aral ka ba over the weekend? So basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga basic na PSE stock market. So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to, meron tayong post dito na isa, si Climex. Ayan, so token yan na um, nagpapa-review sa atin. So pwede mong i-double check. Tapos sa social media, dito sa Facebook account na Palawi Trader. Ayan, so diyan po tayo post ng mga reviews natin or dito sa Facebook page naman. Ayan, so double check na lang. Bodega Peak, yung article sa local market dito sa US and cryptos. Tapos sa Twitter, okay, napin natin yung summary muna ng market. Okay. So good vibes pa rin tayo dito sa market kasi nga may pumasok na naman eh. So hindi mapigilan yung pagpasok ng mga foreigners nga po dito sa markets natin. So good news. So 897.83 million. So siguro kung medyo yung mga hawak natin na ibang big caps medyo bumabagsak pa rin, time will tell na lang kasi ang dami na eh. So hindi ko na nga mabila 3 billion, 4 billion na yata yung pumasok na foreigners dito sa market. So mas magaan yung ano yung market natin pag ano, maraming foreigners kasi. Okay? Tapos si may mga bago dito, AC Globe, joint venture with Singapore STT, GDC has opened its upgraded facility in Makati. PSE, hindi ko pa nabasa yung details nito kung ano bang maganda dito. Kasi na-implement na yung shorting sa market, wala pa rin naman, di ba? PSE signs MOU with Taiwan Stock Exchange. Okay? So, very good. Ang panalo pala is, syempre, mga alaga natin, properties 2.72%. Ayan. So, siya lang pala, oh. At saka konti dito sa mining and oil. Ali, tsaka ano yan eh. Ali at tsaka SMPH. Ewan ko lang si BLL, si Meg, at tsaka si Properties, Robinson. Ayan. DG Plus, so 5 times na yung nilaki niya. So laki na no, from 5 billion lang yung market cap niya. Last time, ngayon is 100 billion, 20 times pala, no? 100 billion na. So, tapos nag-close pa siya ngayon, all-time high, 23.6 kanina. So, 12.65%. Aakyat pa kaya to. So, natoon kasi yung attention dito nung ano, di ba, nung nabawal yung ano, yung Pogus. Gawa nung ano eh, si Ma'am Alice Gu yata yun, inaabol pa rin hanggang sa ngayon, di ba? So, nahuli na yung mga kapatid niya. So, tignan natin kung ano mangyari dyan. Pero, yun yung pinaka-reason eh. Kaya nag-umpisang umakyat eh. Si Plus natin during that time. So, during that time din, dun din ako nakabili sa kanya. Bago yung ano, bago yung dip. Di ba nagkaroon siya ng dip dahil dun sa mga pogos. Nakabili, sabi ko, kakabili ka pa naman, biglang nag-drop. Tapos, after na ma-clarify, di ba, biglang marangkada yung stock naman natin. Foreign funds sold, AUB, Security Bank, ASEAN, AP, CREC, DNL, EMI, CHP, Megawide PPC, Avoites, AGI, Iritz FLI, at saka si ATI naman. So house stock, HDI ito, no? Families, real estate development, hindi ko nakita yung price nito kung umarangkada eh. Has announced another impressive performance for the first half of 2024. So by the way, ang daming stocks pala na gumalaw sa market. Excluding yung yung blue chips natin. BDO, Bank of Commerce, Meralco, Manila Water, CNPF, AC, GTCAP, Ali, OLHC, Globetel, Apollo, ang nangyari sa kanya, Converge, at saka si dito naman natin. Okay. So ito yung galawan. So medyo mixed tayo, no? Mahina pa rin si GGS saka URC. So anyway, sila yung timingan ng pag-akyat ng market. So GGS minus 2.89, URC minus 2.65. Konting pullback kay ICT minus 2.11. So marami din yung bumagsak. Pero panalo, ASEN 4.8, SMPH 4.38%, tapos si Ali 2.29. May banks pa rin naman umakyat 2.0 si BPI. Bloom 1.3 and DMC. Ayan So pero si CHP yung pinakapanalo sa mga stocks natin for today. Green Energy, hindi ko na naririnig si Green at saka si ABA natin. Loss making company has pushed back its annual stockholders meeting by 2 months. Mahina siguro. So PH Digital Banks lose 4.1 billion in Q2 2024. Bakit kaya? So siguro mahina. Mahina yung mga pautang nila. Tapos ang taas ng deposit nila, di ba? More than 6%. Yung iba may
15% pa yata o 10%. Depende sa ano. Si Maya Bank yata yung mataas yung ano yung bigay. Ayan. Meralco partners with foreign universities. Ali expected to start construction of Taguig Terminal. All HC land logistic broke ground for its Alogies Artico. RCR, TAN said the company submitted to several regulators for its mall and office infusion. Ayan, maganda para kay RCR po natin. Si Globe, Ayala Globe accelerate upgrades. What goes up must come down. Pero DG Plus pataas pa rin. All I know is that MVP felt the disturbance in the force when this article was published. Premier Island Power reported a 4% decline in quarter. CREC, ang ganda ng galaw ng umaga pero bumalik ko yata yung price nito eh. May delay acquiring a run of River Hydropower Project in Isabela. Yan. Delayed pala yung project niya. Okay, SSP. So ito pala yung pinaka-winner natin. Nag-up siya na more than 40% kanina. So alam niyo na. Magdi-delist kasi siya. So congrats po yung mga... Pero bihira naman nakabili nun eh. Kasi ano na siya eh. Illiquid na nung ano eh bago mag-announce. My main goal here is to see which of my stocks participate in the bridge attempt. Ayan. M Green and Singapore-based Bena Energy signed a deal to develop for 50 megawatts solar power project in Bugalion, Pangasinan. Dow Jones, okay, maganda siya nung Friday. Pero sina S&P, medyo nag-drop si S&P yung mga hawak natin na AI stocks. Ayan, hindi masyado maingay yung mga AI. So ito yung mga winners natin, no? Last, Converge, CNPF at saka si MAC. Trend following opportunities in the PSE. Kaya lang si Plus, sobrang taas na kasi, di ba? Si Converge, mataas na rin. APX, taas din nito. Nag-stay sa taas. CNPF, ito siguro medyo parang kada pa lang. Tsaka si MAC, ayan. Binabantayan natin yan si Macro Asia. Hopefully matuloy yung galaw. Bank of Commerce, bouncing around on microscopic volume. Okay, tapos yung mahabang bakasyon. So nakapagpahinga ka ba na maigi? Excited yata yung mga traders kanina kasi mga small caps yung yung gumalaw na karamihan dito sa markets natin. Finally, si FCG, tagal ko din nantay bago umarangkada. Ayan. So guys, yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide ko, ano yung halimbawa, mga binibili natin ng stocks, nandito lang naman, ilalagay ko lang dito sa Patreon channel natin. So sali ka lang po kung gusto mo ng guide sa trading po dito sa PSE markets. Ayan. Hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors sa Philippine market. Okay. So kakaiba yung Dow G natin kasi pinapasok tayo ng ng foreigners dito sa market natin, di ba? So normally, ako naman normally, syempre mas pabor tayo diyan kasi nga may liquid kasi yung market eh. So madaling paangatin yung mga stocks kasi may mga holders. May mga holders siya. So ang tanong, sino-sino mga stocks yung ino-hold ng mga foreigners natin? Yun yung kailangan nating i-research ng konti. Madali lang naman kasi makita mo na yung historical nila, 'di ba? Punta ka lang dito sa sa Ka-Investa, type mo lang yung stocks, halimbawa PSEI. Tapos tingnan mo lang yung historical data niya, ito. Makikita mo naman kada stocks natin ito. Ito si PSE, historical data. Ayan oh. Makikita mo naman verde na siya oh. Puro since August 8 oh. So puro net foreign buy na si PSE. Ilang bilyon na yan na nakalimutan ko na yung bilang guys. Sobrang dami na yan. So good chance, hopefully matuloy. Good chance na mag-breakout tayo dito sa 6,000 laking trend natin. Sa 7,000 level pala. Kaya nga in-expect, wala pa ako nabasa na guide sa mga o hindi lang ako nagbabasa. So ang project na market natin is hindi na 7,000 lang kasi kapapasok lang nila eh. 'Di ba? Ilang billion 'yon, nandiyan lang sila sa 6.9, 6.8 na level. So good chance eto hopefully di maudlot, sumabot tayo ng 7,400 level. Ayan. Medyo optimistic tayo kaya nga medyo ginagalaw-galaw natin yung mga ports natin na nire-reallocate natin yung mga hawak natin na stocks. Kasi yung mga iba medyo ayaw gumalaw talaga eh. Marami pa rin downtrend dito eh. Although maganda naman yung funda ng iba. Pero hindi kasi tayo kikita pag di ba? Hindi umakyat yung
yung price action man niya. Ayan. So yun lang, bottom line, medyo optimistic tayo ng konti sa market kahit na puro daw G yung nakikita natin. Wag lang mabuhos si foreigner natin. Okay? So nakita natin yung mga big caps, dito na lang tayo sa mga winners. So SSP, so ito ano naman to, may announcement kaya siya umakyat. So congrats na lang po, tender offer SSP. Yung isa CHP, so ito medyo bumigwas talaga to, no? Tingnan natin sa 5 minutes. Ayan, no? Mamaya, pag-usapan na lang natin siya. Kasama pala dito sa trending stock. C+, ayan. Kailan kaya tayo magbibenta? Para sa 79. So, another 12%. Ano tayo? DHI, ayan. Baka hindi nyo rin napapansin. Kasi ang daming letter E. So, nag-up din siya 8.93. Si Figaro Coffee, umabot pala to ng 79, no? Laki ng kandila natin dito. So, ang ganda ng pattern ni ang tagal dito since July. So, ang tagal din. Isang buwan din, mahigit isang buwan. Mga July pa yata ako dito o mga June. May hawak na ako nitong si FCG. So, hopefully hindi siya mauntog kasi bullish naman yung market. Next, ayan, pag-usapan natin. ACN, so 4.8%. Binawi niya lang yung drop. SSI, ayun, breakout to. 4.58. Si Baita, hindi natin papansin, buhay pa rin to. Ganda ng trend. 4%. Dami umakit pala. SMPH nga. SPNEC, so yan, nag-breakout kasi. Kaya siguro pinag-usapan, Converge. Ba't kaya si Baita? Hindi na nasama. Ganda ng dalaw eh. STI, laki din na ito. 2.88%. Okay, so medyo marami. So dito sa bumagsak, APBI 8%. Balay, ano kaya nangyari dito kay Balay? No? Ayaw na nila. 33 lang yung traded volume. Hanap tayo ng may million. APX, ayan, kasasabi lang na Investa. Nag-drop pala to ng 3.41%. Okay, so nag-drop pala siya. AP, minus 3%. GGS nga at saka si URC. Si Merrimart, downtrend. STN, minus 2.6. Ayan, so mas marami ako nakikita na berde dito sa galawan sa markets natin. Okay? So yun po yung overall picture, bullish yung market. So dito naman tayo sa galawan dito sa US markets natin. Okay? So based dito sa galaw niya nung Friday is sideways sa US market. Pero ngayon futures mukhang mapula na naman siya. Mukhang dadaliin na naman yung maalaga ko dito sa US natin. European markets, nakita ko dito is puro berde naman. Berde siya. Dito sa Asian markets, mix tayo. So wala namang aggressive na nag-drop dito sa global markets natin. Okay, so maganda. So dito sa bandang crypto, kaya pala naglalaglagan yung ibang mga tinitrade natin dito. Ayan, palaglag si Bitcoin, 60, pero mataas 62K. Ethereum 2.6 and then 550 si BNB. Sol nag-drop 4%. Okay, 4% din si TRX. Dami. Laglagan pala si ABAX din. Okay, so laglag. Maraming laglag pala dito sa cryptos natin. Medyo pangit siguro yung trading ngayon or baka puro shorting yung ginagawa nila. Okay? So yun yung galawan dito sa markets natin. Pag-usapan natin yung trending stocks. Quick review. Plus. Okay, may entry pa ba itong si Plus natin? Pero may ugali siya na di ba, na medyo matagal dito sa overbought. So nakailang wave ba to? Nakailang wave din siya bago na pullback. So siguro babantayan na lang natin na holders. Meron pa rin naman ako mga 50% allocation dito kay Plus na nailabas ko na dito yung kalahati ng positions. Pero maganda yung niya, yung kailan kasi overbought na So syempre pag ano kayang target natin dito? Full numbers 24 kasi wala siyang wala tayong resistance So, okay. Trend-based Fibonacci tayo. Wala kasi tayo ma-i-plot na kasi parabolic na yung niya yung galaw niya. So, ito siguro ingatan. Ayun So, medyo tama to Sakto, nag-support siya dito sa 23.6. Although na to parabolic na. 28 yung inana niya. Ayan. So, wait na lang natin. Okay, nag-aantay na lang din ako ng pullback
Kasi maganda yung ano niya, maganda yung mga earnings niya, mga 300% eh. Ayun o, 300% lagi. So, naging catalyst siya dun sa ano sa Pogo. Ayan. Ito yung sinasabi niyang support eh. Ibig sabihin, medyo volatile na siya sa galawan. So sige, ilagay ko na lang dito sa half body 22.4 na support. Resistance, open na lang muna kahit overbought siya kasi malakas yung volume niya, 482 million. Tapos 9.7 million net foreign. Buy pa rin siya. So tinutulak pa rin siya and then nag-up siya ng 12.65%. Okay, so kaya lang, watch out na lang po kasi yung mga ganito is medyo volatile din siya pag medyo nag-overbought na yung stocks. Pero ang pinaka-sign niya dati is Dow G saka isang uh, red bearish na candle which is wala pa naman. So hopefully cross fingers meron pa for the next DC plus. Catalyst is yun nga yung Brazil, di ba? Meron siyang ina-applyan doon na license plus syempre wala yung Pogo, di ba dito yung ano mapupunta yung ibang mga mahilig sa ano. Si Bloom nga medyo nanghina, di ba? So dahil din kay napunta dito sa electronic gaming yung ano yung pulso ng ano ng mahilig sa mga casino. Okay? So wala tayong makita ng support there. Half body na lang 22.43 pesos. Okay? Congrats. Next, Ace N. Ba't kaya nag-ano to? Lumalabas yung ano eh, yung foreigners natin dito kay Ace N natin ah. So 4.81%, okay naman. So binawi na niya yung ano, pre-close lang kasi yung ano yung drop niya. Binawi na niya 4.81 pero net foreign sell naman siya. 10.08 million net foreign sell. So anyway, drawing ko na lang ulit yung trend channel natin and so tignan natin kung bumalik siya sa nag-ano pala siya no, bumalik sa loob ng ano. Dapat dito lang siya eh. 5.49 kasi ito biglang pinorse yung ano eh, yung drop niya. Anyway, so hopefully maka-breakout siya ulit sa 5.5. Yan na lang muna. Or kung gusto mo, so kasi walang magbe-breakout pa o lagay ko dito 5.97. Uptrend pa rin naman siya kasi nag-reverse yung direction niya dito sa MA20. Ayan. So okay pa rin naman yung ano yan, yung RSI. Yung MACD lang kasi ilang araw din siya, 5 days din na ano eh, nag-pull back. Kinain din niya yung mga gains niya dito. 2 weeks, kinain niya in just 1 week na trading natin. Okay? So, earning-wise, okay naman siya, no? So, verde naman yung ano, yung mga earnings ni ASEAN po natin. Okay? Okay, next. Converge. Ayan. So, isa pa sa mga overbought. Ito, super overbought na si ano, 85 pero market pa rin siya. No? So, tinitingnan ko na lang dito sa bandang kaliwa. So, kasi nakalampas siya sa ano eh, IPO level niya. Naging good catalyst yata yun. No? Ito yung support niya sa IPO. Ayun, sakto nag-resist sa 14.45. So, kaya medyo malakas yung ano niya, yung sipa niya. Pero medyo malapit na rin siguro to. Although depende pa rin naman. So, meron kasi siyang ano eh, ayan no, net foreign ba 77.48 million. So, medyo malakas pa rin kasi yung ano, yung nagtutulak dito kay Converge kaya dumidiretso pa rin yung ano, yung galaw po natin sa kanya. Maganda yung ano niya eh, yung buhos ng foreigners ayan. So, sa earnings, okay din siya, no? Double digit din yung earnings niya. So, lagay ko na lang yung support, 14.45. Ang resistance, meron naman siya dito. Ayan. So, is 16 na yung next na resistance. Hopefully, hindi niya gayahin si, ano, parang ang itsura niya, si ASEN eh. Nag-breakout, tapos nag-pull back. Nag-overbought ba to si, ano? Hindi na umabot, no? Si ASEN natin. Okay. So, medyo overdue na kasi sa correction pag ganyan eh. First time niya nagtagal sa ano, sa RSI. Oh. Ito yung pinaka-peak natin dati last time eh. So, congrats po kasi ito yung pinaka dito yung area ng ano eh, buyers last time bago siya nagkaroon ng ano. Wala pa yung handle niya no. Parang cap yung ano niya, yung itsura ng price action niya. Pero maganda yung prospect niya no, Converge kasi pinapasok ng ano eh ng mga foreigners po natin. Okay? So very good. Next FCG. Kala ko hindi naakyat tong si FCG. Ewan ko lang bukas kasi may ugali din si FCG na pag once ma-reach na niya yung peak ng cycle niya ito, may cycle din siya na
once ma-reach niya yung peak ng cycle niya, nagpo-pull back siya eh. So anyway, tignan natin. So bago natin ayan, nag-resist siya dito. Pangunahan. So 0.8 muna yung pinaka-main na resistance. Okay, pinaka-main resistance ni FCG. Medyo malalakas yung ano niya, no? Yung kabili niya. Tingnan natin kung kasi piso usapan dito dati, di ba, yung investor natin. Yan, tuwang-tuwa na siguro kasi malapit na siya eh. 0.77, no? Yung galaw niya. So anyway, malakas pa rin yung galaw niya, 6.94%. And meron siyang 1.99 million. Maliit lang. Net foreign buy. Yun lang, medyo overbought na. Nag-overbought na rin pala siya. Ayan, medyo nabatak kasi yung ano, yung candle natin. Pero meron siyang ano, higher low. Meron siyang higher low. Kaya lang ang lalaki ng ano niya, 'di ba? Ng swing niya. Ayan. Hopefully umabot dito sa ano, 0.85. Ganda gains natin pag umabot sa ano, 0.85. Tignan na lang natin for the coming few days. Pero cross finger, good vibes tayo dito kay FCG. Next, CHP. So, mapapansin ko na gumuguhit to kanina umaga pero syempre hindi naman natin expect na sumipa ng ganyang kalakas. Okay, mga 9:30 pa pala eh. Talagang may plano silang ano eh, i-buy up si ano. Galing. 19.31%. Congrats po. So catalyst wise yung si DMC. So matutuloy na. Ito ba yung ano? Nakalimutan ko na yung istorya nito. Ano ba yung price tender offer price niya dati? Alam ko, nag-drop to kasi yung offer price niya yata. Mababa. Pero tingnan mo, bumalik siya. Tapos, hindi natuloy yung delisting. Yun yung ano doon. Kaya lang, pagdating sa punda, ano naman eh, mahina itong lugi nga to kaya binibenta siya si CHP natin. Anyway, okay. So, lagyan na lang natin ng ano, technicals. Malay mo, umakyat pa siya. So, next, 1.92. And pinaka-support natin is ito. May gap pala siya. Oh. Nag-fill the gap siya dito. May, pansin mo. Ito, may gap. So, nag-fill the gap siya dito sa area natin na to. Okay, so watch out na lang yung support dito po sa 1.65. Ayan. Yan pinaka-support natin kay ano kay CHP. So sino kaya tumira? Sinong broker to? 19.31%. So negative 2.57 million net foreign sell. And then lastly SPNEC. Gaganda ng mga sarap tumingin ng port ngayon eh kasi marami nga pong pumipitik ng mga stocks. Okay. So nag-breakout siya no. Yung closing yung ano eh, meron din siyang konting ano eh. Okay, umabot na pala siya 1.09 bago yung closing natin. Okay, so clean out siya, maganda. So meron siyang konting breakout dito. Ba't kaya pinag-usapan? Ang inaabangan ko lang naman dito yung ano eh, yung pagbili ng shares ni ano eh, ni Meralco, di ba? So malaki kasi yung parang balak na bilhin. Ayan. Meron siyang breakout sa MA. Natuloy na yung breakout sa MA 100. Ngayon, ito di ba yung huli niyang, ito yung parang pinilit niya last time pero hindi niya kinaya eh. So babantay natin bukas kung magbe-breakout tayo dyan or abot tayo dito sa 1.14. So ito na lang tinitingnan ko sa kanya. Meron siyang higher low formation and medyo bullish siya kasi nagkaroon siya ng breakout dito sa around 1, yung hindi niya ma-breakout last week, no? 1.05. So on the way siya dito sa 1.14. Okay, so maganda. Hopefully, isa din to sa gumalaw kasi kaka-breakout. 3.81% and 2.68 million net foreign buy. Huli na ba? Pa-overbought na si SPDC. Pero 3%. Okay. Tingnan natin kung ano din siya, cap din yung galawan nitong si SPNEC natin. Okay, so yun lang yung ating mga stocks. So medyo marami tayong nakakita na gumagalaw, maraming opportunities para sa trading. Buti na lang, sumasampa pa rin yung mga foreigners natin. So take note, medyo late ang pasok ng foreigners. Around 6.7, 6.8 lang sila pumasok. Kaya kung mag-stay sila dyan, medyo magaan yung market, madali siyang itulak. Kasi pansin natin medyo marami. Oh. Medyo marami yung umakyat ng 4%, 3%. So pati si na BSC umakyat din, no? Nickel, di ba? Yung mga downtrend na stocks natin.
RCI. Ayan, nabuhay pa rin pala si RCI natin. Okay, so yun lang po yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe. Join ka sa group guys so, ng guide. Tapos sa Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.